Ito mga kabali, tuloy na natin yung kay Silene Tubera. Yan. Bali, may note dito. Ito yung pangalawa natin gagawin sa kanya. Yung una natin nagawa, yung 999 na blue. Yan natin kung ano yung note niya rito. Bali, sabi niya dito, pa-upgrade ito boss, sabi niya. Yan. Tingnan ko muna yung loob, tingnan natin kung ano yung nangyari. Ito yung sabi niya rito, nagpuputol-putol daw yung tunog. Ito mga kabali, wala naman ako nakasilip na kakaiba man lang nangyari. Nasunog o lumobo, pumutok. Wala tayong nakitang ganun. Testingin muna natin. Bali, naka-test valve lang tayo, tingnan natin kung magkakaroon ng reaction. Yan, may isang tunog naman. Try natin. Bali, isang tunog lang siya. Ayaw niya magdiretso. Try natin sa 1K, sa 500 kung tutunog siya. Wala, isang tunog lang din. Parang yung niya rin kanina, yung blue. Yung ginawa natin sa kanyang kulay blue na 99. Isang tunog lang din. Yan. Yan. Kalasin ko na siya sa housing para ma-trouble natin kung ano yung naging problema niya. Ito mga kabali, nakalas na natin. Bali, meron na tayong mga nagawang ganito. Ang issue niya, protect. Bali, doon na kaagad tayo pupunta sa madalas kong pinupuntahan dito. Minsan hindi ko na naibibideo to kasi madalas walk-in yung nagpaparepair nito. Dito, sa protect natin dito, sa resistor, mag-adjust muna tayo. Tingnan natin kung tutuloy na yung under nya. Hindi muna tayo magtatanggal ng SCR. Diretso kagad tayo din sa protect nya. Bali, protect natin yan sa sa pag loaded tayo ng ng ilaw o kaya medyo alat yung tubig. Yun ang magpo-protect sa kanya pag bumababa na yung voltage dito sa filter capacitor. Hindi niya isu-switch yung natin PC817 kasi may limit yan. Lalo na ngayon ang taas ng nakakabit na resistor dito.
Kaya ayaw niya magtuloy. Ayan, kung makikita nyo yung 330k na yan sa gilid, yung malaking resistor. Pero ang nakakabit 1M ang taas. Bali ibababa natin yan para yung limit niya tumaas, para mag-on kaagad yung ano natin, yung PC817. Parang siya yung magti-trigger dito sa PWM natin para magdiretso yung under ng ano natin, ng inverter side. Kasi kung kulang yung supply ng ano natin dito ng PC817, di siya mag-on. Di matitrigger yung ano natin dito, PWM, para umandar. Yan. Adjust lang tayo doon sa resistor. Ali, madalang kasi ako makapag-vlog ng ganito, makapag-video ng ganitong ano, issue. Kadalasan kasi nagpapa-repair dito sa akin mga walk-in. Ayan, bali yun. Palitan ko lang yung resistor na yun. Baba natin. Ang nilalagay ko palagi dyan, kahit naman sa Susa na 735, 100k, para sakto na rin do sa protect niya pag kahit medyo tabsing ng bagya, tumutuloy siya. Saka yung ano, yung biglang baba ng stick, mawawala siya. Kaya ina-adjust ko na hanggang 100k yung resistor para tuwing hahabol ng hinuhuli, kung ano man yung hinuhuli, at pagbaba bigla ng stick o salok, didiretso pa rin yung inverter. Kaya tayo nag-a-adjust ng protect. Sa protect yan. Ayan. Palitan lang natin ng resistor. 100k na ilalagay ko. Tingnan natin kung under na siya. Palitan ko lang. Ito mga kabali, napalitan na natin. Ayan, pakita ko lang. Pakita natin yung malaking resistor kanina. Ayan. Hindi 330 ang nilagay natin, 100k ang nilagay natin para in-adjust na natin yung saktong adjust na hindi siya magpo-protect. Yan, always on yan pagka ganyan. Mahirap mag-off na lang yung ating PWM pagka talaga alat na. Hindi na niya kakayanin. Ito, subukan natin ulit. Tingnan natin kung tutunog. Test valve lang muna. Para check natin kung wala na ibang problema. Ayan, may display na tayo. On ko. Naputol pala yung wire natin sa switch. Kabit ko lang. Ito mga kabali, naikabit ko na yung switch. Naputol pala. Ito ko na. Ayan, nagkakaroon ng reaction. Ayan, meron. Ayan, may mapapansin natin yung lagitik niya, hindi naman mabilis. Mabagal yung pagtunog niya. Ayan. Mga ilang seconds bago tumunog. Pero nakapindot pa ako dyan, Pagka sa mga in-adjust kong ganyan na yung nagiging tunog niya, hindi siya mabilis. Ayan, try natin. Direct natin. Ayan, direct na. On ko, tingnan natin kung tutunog. Ayan, tumunog na. Bali, lagay natin sa 1K. Ayan, tumutunog. Ganun tunog. Bali, sa mga may makaka-experience ng ganitong sira o ganitong problema, Susa 1050 NP ultrasonic, yan. Pag gano'n ang issue, punta kayo kaagad doon sa resistor, mag-adjust kayo sa protect nya. Yan na. Ganda na andar. Lagyan natin ng flip-flop. Yan. Bali, dito sa PWM na yung Susan, ito, pinag-aaralan ko pa to. Bali, di kasi natin makuha yung IC, kung anong IC to, para makahanap tayo ng pamalit. Bali, mahirap talagang alamin kung ano yung function nito. Pero alam na natin yung pin out nito, kaya lang di natin alam kung anong value o ano tatak. Balang araw malalaman din natin yan. Pero pagka nalaman natin, share natin sa inyo pagka nalaman ko na, para marami tayong nakakaalam ng IC kung ano yun.
Ito bali mandar naman na yung unit. Try natin sa ano, sa 2K kung kaya niya. Kaya naman 2K sa 3K. Ayaw na. Kaya pa. Kasi kaya kinakaya yan dahil nga doon sa protect na in-adjust natin. Kung di natin in-adjust yun, di tutuloy ang andar niyan. Bali isang adjust pa natin ang gagawin dito. Dahil ito ay nakapix naman, hindi naman na-adjust sa frequency ito. Mag-upgrade na lang tayo ng capacitor. Yun lang huli natin gagawin dito. Yung 5UF gagawin natin 6 yan, gagawin natin 2-3. Tsaka yung yellow na capacitor na to, re-recta na natin sa ilalim yan para hindi na-open. Pagka nagdagdag kasi tayo ng ampere na no inverter, mas madalas nasisira ito, na-open. Yun na lang muna gagawin ko. Tanggalin yung yellow capacitor na to, re-recta ko na to. Tapos magpalit tayo ng ano, gawin natin 6UF. Ito mga kabali, pakita ko na rin sa inyo kung paano ko nailalagay yung dalawang ano rito. Sa isang slot lang na ano, na paan ng ating pin ng capacitor. Ayan, ganyan yung nagiging yari niya. Magkasama, 2-3 to. Kaya naging 6UF yung kalabasan nito. Ayan, sa mga gustong mag-upgrade, magdadagdag ng capacitor, ganito lang. Gayahin nyo lang to. Kasama lang 2 paa nya. Kabit ko lang. Ito mga kabali, ayan, nalagyan na natin yung capacitor. Bali, paalala ko lang, huwag masyadong ibababa sa ano, sa ating board. Medyo nakaangat siya ng ano, mga 10 mm. Yan, mga half inch. May mga parts kasi sa ilalim na pwedeng tamaan ng paa, kaya inano natin, hinang natin. Yan. Testing natin kung aandar pa rin. Aandar kung wala na tong ano, yellow na capacitor. Taon ko na. Yan, tumutunog pa rin. Madalang, mabagal yung tunog niya. Direct na natin. Yan. Try nga natin yung ano, yung 2K. Yung 3K. Yan, maandar yung 3K. Kaya natin sa straight. Straight. Ayaw na ng 4K, hanggang 3K lang. Pero mas maganda na yun. I-adjust natin yung kanyang ano, lakas. Ayan, bali naka full volume na tayo, 165. Ayan. Ang ganda ng flip-flop nito, dalawang klase. Kasi straight niya maganda na rin. Ayan, bali sa ganitong Susan na 1050, ala naman tayo masyadong ina-upgrade dito. Yun lang pwede natin i-upgrade, yung capacitor talaga. Dito sa capacitor, pwede ba tayo mag-downgrade? Gawin natin 100 UF para hindi masyadong hirap. Pero dito, okay naman yung unit, kaya hindi ko napalitan. Kung gusto lang ng iba, magpalit din kayo ng ano, 100 UF para bigay yung lakas, hindi siya nahihirapan. Dito naman kasi okay naman na. Isang pindot, bigay niya lahat. Hindi naman siya hirap. Yun, bali yun lang ang inayos natin. Yung protect nya, nagpo-protect kaya ayaw magtuloy kanina. At nung in-adjust natin yung resistor, tumuloy na. So nagdagdag pa tayo ng capacitor para mas gumanda ground, mas mabagsik. Yan, bali sa Susan 1050 NP okay na.